Ano yan? Ano yan, Ate Tin? Uwi na po ako dati, Frankie. Ha? Uwi na po ako tayo. Nakahanap po ako ni Papa ko. Hinahanap ka talaga ng papa mo? Gusto mo na talaga umuwi. Opo, magaling na po ako dati, Frankie. Magaling ka na. Luha lang ako na eto na siya, di ba? Kung titignan mo noon, talagang hindi ka makapaniwala, talagang hindi mo alam kung paano mo sisimulan. Pero sabi ko nga, dahil sa tulong ng Panginoon, tulong ng aking team, at sa tulong ninyo rin, kumbaga, eto na siya. Kung noon, hindi siya mahagilap ng kanyang pamilya, hindi siya nakikita ng kanyang anak, eto, babalik na daw siya at magaling na raw siya. Gaano ka kasigurado na magaling ka na? Ano po, 100%? 100%. Asawa mo, hindi na talaga kayo nagkikita? Hindi na, wala na po kami. Bakit kayo nagkahiwalay kasi? Ano, may ayaw po yung ugali niya. Tapos ano po, lasinggiro. Pura na asawa mo. Pangit po. May picture ka pa ba na asawa mo? Pwede makita? Kabo Nandro eh. Ano yan, Ate Tin? Uwi na po ako dati, Frankie. Ha? Uwi na po ako tayo. Nakahanap po ako ni Papa ko. Hinahanap ka talaga ng papa mo? Gusto mo na talaga umuwi. Opo, magaling na po ako dati, Frankie. Magaling ka na. Dito tayo sa loob. Mag-uusap tayo rito. So ito mga kababayan, mga kabarangay, paalis na po ako, palabas na po kami. Dito po kami. Kinausap ako ni Ate Tintin. Doon kayo, pasok. Po nga kami. Po ka, Titin. Okay. Good morning sa atin lahat mga kababayan, mga kabarangay. Palabas sana kami. Kaya lang hinarang po ako ni Ate Tintin. May gusto siya na siyang sabihin. Salamat sa Panginoon kasi unti-unti na silang gumagaling mga kababayan. Natusok ako Yan nga mga kababayan, paalis kami. Bigla akong kinausap ni Ate Tintin. Nakabili ka ng shampoo mo. Opo. Kasi kanina paggising niya mga kababayan, nagkape siya. After niya magkape, humingi ng pera sa akin na 50. Bumili siya ng shampoo niya. Ayaw niya yung mga shampoo natin dito. Kasi gusto niya. Anong shampoo binili mo? Ano, yung Pantene. Pantene. Akala ko cream silk. Yung conditioner bumili po ako. Pantene at saka conditioner. Opo. Okay. Tapos ito mga kababayan, after niya pong maligo, palabas ako, hinarang niya ako. Narinig niyo naman yung sinabi niya. Gusto mo nang umuwi. Bakit po? Ano po kasi gusto ko na pong tulungan si Papa ko doon. Sa bahay po. Nananak na po ako. Magaling ka na talaga. Okay. Hindi ka na mapipigilan. Ilang araw na ito mga kababayan na nagsasabi na gusto na niya makasama yung pamilya niya. Which is, pinag-aralan lang namin, nag-usap kami ng tatay niya nakaraan, yung last check-up niya. So, ang sabi ng tatay, kasi alam niyo mga kababayan, lahat po ng mga dinadala natin dito is, kinakausap natin yung pamilya nila. At yung iba naman ay talagang yung pamilya ang lumalapit sa atin para humingi ng tulong. Yung lan naman po ang goal ng Team Daddy Frankie doon sa mga tao, mga kababayan natin na hindi nila kayang i-travel yung pamilya nila sa pagamutan. Tapos tatakot sila sa mga gastusin dahil sa hirap ng buhay. Yun po yung mga tinutulungan talaga natin. At pag dumating yung time, pag niloob ng Panginoon na magaling na sila, ay siya namang ite-turn over, ibinabalik na natin sa pamilya nila. No? Hindi naman natin sila pwedeng ipagamot or hindi natin pwedeng simulan na without consent sa kanilang mga pamilya. Kaya ito, narinig nyo, hindi lang naman 3 beses sinabi. So, aaksyonan na po natin ito. No? Dahil hindi po pwedeng tumagal dito sa atin. Dahil nagsasabi nga na gusto na niya at sinasabi niya rin na magaling na siya. Nakita rin natin. No? So, ang mangyayari na lang dito, hopefully na ituloy-tuloy ng
kamag-anak, kapamilya, yung pagpapainom nila ng gamot. Kasi once na hindi itinuloy-tuloy, kasi ang mga ganitong pasyente, mga kababayan, is ganitong pasyente is magiging maintenance na yan. Kaya ko rin nalalaman to dahil doon sa family doctors namin, isa nag-a-advise sa akin kung paano at kung ano ang mga tamang proseso. Hindi naman po tayo nagpapainom ng mga gamot na walang resita. Kagaya ni Ate Tintin, may resita lagi. Chini-check up. Kaya eto, awa ng Diyos. Ano ba sabi ng tatay mo sa'yo? Uwi ka na, sabi niya. Sinabi niya uwi ka na. Kailan mo daw gustong umuwi? Ngayon na po. Sana. Ay, ngayon na agad. Okay. Sigurado ka? Opo. Pagdating mo doon sa inyo, anong gagawin mo? Ano, sasamahan ko po si Papa ko maglinis, tas mamalingki. Mamamalingki. Eh, yung anak mo, Ano po, alagaan ko po. alagaan mo. Pangako mo sa akin, hindi ka na babalik sa lansangan. Opo. No? Okay. Kasi sa totoo lang mga kababayan, si Ate Tintin, eto, maraming nagtag sa amin kung bakit namin siya nakita. Maraming nagtag sa akin na tignan nyo ito hanggang sa dumating yung point na nakita natin sa lansangan, and then pinuntahan natin, hinanap natin kung tiga saan hanggang sa nakausap. Kaya yun, eto na ang nangyari, ano? Okay. Sa palagay nyo mga kababayan, mga kabarangay, kasi napapanood nyo naman na gusto niya na talagang umuwi, ano? Pangako mo sa akin, Ate Tin, hindi ka na babalik sa kalsada. Kasi matagal siya sa kalsada, mga kababayan. Pero masaya ako para sa'yo kasi okay ka na at magaling ka na. Papareview natin yung mga taong nag-sponsor sa kanya para maibigay na rin sa kanya, no? Yung mga tulong. May mga tulong naman sa'yo, Ate Tin. Nandyan nakatabi na para pagka dumating yung time na yun at siguro ito na yun na ibibigay namin sa'yo yung mga, may mga nagpadala sa'yo eh. So, ibibigay namin sa'yo para mayroon kang panimula. Anong sasabihin mo sa mga tao na tumulong sa'yo, nagbigay sa'yo? Salamat po sa inyong lahat. Kaya tinulungan niyo po ako. Ano naman ang masasabi mo kay Ate Feli na kasama mo ilang buwan dito? Ano po, masaya po kay Ate Pili. Bakit? Nakasama ko po siya. Bakit ka masaya? Nakasama ko po siya ng ilang buwan. Nakasama mo na ilang buwan. O sige, after ng mga ilang buwan, mapapanood po ni Ate Feli ito. Anong mensahe mo sa kanya? Sige, tingin. Ate Pili, salamat dahil dumating ka sa buhay ko na kayong nag-alaga sa akin. Mahal na mahal kita, Ate Pili. Okay. Sa Team Daddy Frankie, yung mga kasama natin. Salamat po dahil tinulungan niyo po ako. Utang na lang po sa inyo dahil tinulungan niyo po ako. Bawal ang iyakan para hindi iiyak si Daddy. Pag umiyak ka, iyak din ako. Kala mo ba? Di ba? Masaya ako, Ate Tin, na napagaling ka namin sa tulong ng Panginoon at sa tulong din siyempre ng ating mga tagapanood. So alam mo na yung nangyari. Okay. Naalala mo nung bago pa lang ikaw namin nakita? Naalala mo yun? Anong pagkakaiba ng buhay mo noon at saka sa ngayon? Masaya po dahil tinulungan niyo po ako. Okay. Nakaiyak naman. Na hindi ako naiiyak na malulungkot kasi aalis na siya. Hindi. Naluha lang ako na eto na siya, di ba? Kung titignan mo noon, talagang hindi ka makapaniwala, talagang hindi mo alam kung paano mo sisimulan. Pero sabi ko nga, dahil sa tulong ng Panginoon, tulong ng aking team, at sa tulong ninyo rin, kumbaga, eto na siya. Kung noon, hindi siya mahagilap ng kanyang pamilya, hindi siya nakikita ng kanyang anak, eto, babalik na daw siya at magaling na raw siya. Gaano ka kasigurado na magaling ka na?
Ano po, 100%. 100%. Okay. So anong plano mo pagdating doon sa bahay ninyo bukod sa pag-aalaga mo sa anak mo at pagtulong mo kay Papa, ano pa yung mga naisip mong gawin? Maglilinis po ng bahay. Tapos tutulungan ko po sila doon. Paano kayo mamumuhay ng anak mo tsaka si tatay? Paano yung income ninyo araw-araw? Hindi ko po alam. Hindi mo pa alam. Sa bagay, hindi ka na pababayaan ng tatay mo. Tsaka may dalawa kang kapatid na lalaki, di ba? Alam ko mahal na mahal ka nila at alam ko hindi ka nila pababayaan. Okay. So yun mga kababayan, mga kabarangay, ngayon din mismo, bago natin siya ihatid, papasundo ko ang kanyang tatay. I-text mo yung tatay mo ngayon, tapos papasundo ko siya ngayon. Kasi bago kita ihatid or what, kailangan makausap ko rin ng tatay mo formality na tinurn over na kita sa kanya para walang maging problema. Okay? Okay ba yon? Opo. So, i-text mo siya ngayon. Iingatan mo yung cellphone na binigay ko sa'yo. Opo. Huwag ka nang babalik dito, ha? Opo. Ibig kong sabihin, welcome naman. Ang problema, ibig kong sabihin, huwag ka nang babalik sa problema. Opo. Huwag kang magpapatalo sa problema. Opo. Lagi kang kakain sa tamang oras. Matulog ka ng gabi. Ingatan mo na yung sarili mo. Alam mo kung saan nagmula yung sakit mo? Yung hindi ka kakain sa tamang oras. Yung lagi kang puyat. Ha? Tatandaan mo yung bilin ni Daddy Frankie. Kain sa tamang oras, matulog sa gabi. Tapos sa kinabukasan, maligo, tsaka maglinis ng bahay, magtrabaho, maghanap buhay. Okay. Para sa ganon, mapalaki mo yung anak mo. Lagi mong tuturuan ng tamang payo ang iyong anak para hindi siya mapunta sa hindi magandang kapalaran. Ha? Opo. Yung asawa mo, hindi na talaga kayo nagkikita? Hindi na. Wala na po kami. Bakit kayo nagkahiwalay kasi? Ayaw po yung ugali niya. Tapos lasinggiro. Nagsisi ako sa kanya. Ayaw ko siya. Hindi ko po siya gusto. Tapos yung magulang ko hindi niya po gusto. Hindi gusto yung napangasawa mo, hindi niya gusto yung magulang mo. Tapos yung magulang ko hindi siya gusto. Bakit hindi sila nagkakagusto? Mahirap ang buhay niya. Mahirap lang ang buhay. Paano kayo nagsimula noon kung mahirap ang buhay? Nilihim niya lahat. Nilihim niya yung Buong pagkatao niya. Paano niya nilihim? Hindi po siya nagsasalita. Paano kanya niligawan? Hindi ko po siya kilala. Oo. Tumagal kami ng 1 taon. Oo. Hindi siya sasabi ng totoo sa pamilya ko. Kaya naghiwalay po kami. 1 taon lang kayo nagsama pero 2 yung anak nyo. Paano nangyari yon? Siya po. Nakabubo. Ha? Ha? Hindi ko po gusto yung ugali niya. Kaya nga, sabi mo, 1 taon lang kayo nagsama. Siya po yung gumawa ng anak niya eh. Hindi po ako. Hindi. Ang tinatanong ko kasi, 1 taon lang kayo nagsama, tapos 2 yung anak. Paano niya ginawa? Paano niyo ginawa yun? Hindi pwedeng siya lang ang gumawa. 2 kayo, kombinasyon yun. Hindi ko tinatanong kung paano niyo ginawa yung anak. Ang tinatanong ko, paano kayo nagkaanak? Sa loob ng 1 taon ka mo. Diba? Baka hindi lang 1 taon. 1 taon lang po. O paano niyo ginawa yung anak niyo sa loob na 1 taon, 2? Yung panganay ko po, pinapalaki po namin, tas nabuntis po ulit ako. Kapapanganak pa lang, tapos nabuntis ka agad. Sabi mo, nilihim niya. At sabi mo, hindi siya nagsasalita. Paano kanya niligawan? Sa cellphone po. Sa cellphone. Saan kayo nagkakilala? Sa clan po. Anong clan? Yung text po magkipagkita. Tapos? Yun po, nagkipagkita po ako. Ano itsura na asawa mo? Pangit po. May picture ka pa ba na asawa mo? Pwede makita? Kamukha po ng Andrew eh.
Ang pogi naman ni Andrew eh. Ano ka ba? Opo. Pwede ko ba makita? Saan ang cellphone? Wala Hindi. po akong picture. May Facebook yun. Anong Facebook niya? Jimboy po, Jimboy. Nag-charge po yung cellphone. Ah, ito. Search mo nga. Prince Mintar po. Ha? Prince Mintar. Pangit daw si Andrew. Yari ka sa akin, Andrew. Oh, search mo yung ano na asawa mo. Nakakatawa talaga tong kasi marunong siya mag-cellphone, mga kababayan. Saan siya? Yan po. Ay, ito siya. Ang bilis. Pogi naman. Oh, may bigote nga sa baba. Ha? Hindi mo siya namimiss? Hindi ko siya gusto. Bakit? Ha? Tignan natin yung mga photos. Ano ba? Mahina yung net ko? Isa lang picture. No? Pero pagka sinisilip-silip mo yung Facebook niya. Hindi. Ay bakit alam mo pa until now? Yung pangalan lang po. Ito'y pogi naman. Anong si... tingnan mo, tingnan mo. Wala nang pag-ibig. Bakit? Ewan ko. After all yung makagawa ng dalawang bata, wala na agad. Kinuha niya. Kinuha niya yung isa. Sige pa kami. Anong trabaho nito ngayon? Farmers po yan. Nung nanligaw sa'yo, hindi pumupunta sa bahay nyo. Opo. Paano? Saan kayo? Di ba sabi mo nagsama kayo ng 1 taon? Saan kayo tumira? Ano po, pinili niya akong tumira dun sa bahay nila pero ayoko. Saka ka na umalis. Kung natatandaan mo, Ate Tintin, kailan nagsimula yung sakit mo? Anong taon? Ano po, yung panganak ko po nung pangalawa po, yung bunso po. Oh, May po yun, 2019 po. 2019, Nun po. nanganak ka doon sa bunso. Tapos, pagkatapos mong manganak, Yun na po, nagkasakit na ako ng ganun. ano nangyari nung nagkasakit ka? Natatandaan mo? Wala po ako sa sarili ko. So, ibig sabihin mga kababayan, nagkasakit siya dahil sa panganganak. Possible din na napabayaan ka ng asawa mo pagkapanganak mo. So, natatandaan mo pagkapanganak mo, and then, sino nag-aalaga ng baby mo? Siya, kinuha niya po yung biyanan ko. Kinuha ng biyanan mo yung baby. Ay bakit nasa tatay mo yung bunso mong anak ngayon? Paano nangyari? Ayaw niya po dun din. Ayaw din ng anak mo. Hindi, sabi mo kasi, nagkasakit ka, nagsimula ang sakit mo pagkapanganak mo dun sa bunso. Ilang buwan yung anak mong bunso nung ikaw ay umalis sa bahay nyo nung naggala-gala ka na? Bagong panganak ko po. Naggala ka kaagad. Hindi po. Nandun po sa bahay. Doon ka lang sa bahay nyo. Opo. Tapos, Tapos nung lumalaki na po yun, mga buwan po, naglakad na po ako. naggala-gala ka na. So, ang nag-alaga ng anak mo yung tatay nyo. Hindi po, yung nanay niya. Ayun, nanay niya. Opo. O tapos, ngayon nasa tatay mo, paano napunta sa tatay mo yung bunso? Ayaw niya po yung bunso. Ayaw ng bunso. Pero nung baby, nandoon sa asawa mo. Nandun na po, talagang kinuha nung bagong panganak po ako. Kinuha nila, oo. Kasi nga naman, may sakit ka. Kaya nakuha nila. Opo. Pero nung medyo lumaki na, ibinalik sa tatay mo yung bunso. Hindi po, tatawagin sa kanila yun. Hindi, nasa iyo yung bunso ngayon eh. Alin ba yung panganay? Yung panganay po. Panganay po yung nasa akin. Panganay yung nasa iyo. So yung bunso pa ang nandoon. So maliit pa yung bunso. Ilang taon yung bunso? 3 taon. 19. Hindi 2026 na yun. Ibig sabihin, meron na siya. Nasa panganay pa lang. Sa sundan. Oo. Okay. At least ngayon, Ate Tintin, okay na siya. Pwede mo nang dalawin yung anak mo, pwede mo silang kausapin. Basta lagi ka lang magdarasal, ha? Huwag ka mawala ng pag-asa. Pwede kang pumasyal dito pag may problema ka, pag kailangan mo kami. Alam mo na itong lugar na to. Ha? Alam mo na itong bahay na to.
pagbibigyan kita sa hiling mo dahil yun ay karapatan mo. Mga kababayan, mga kabarangay, maging ako man hanggat maaari, hindi pa sana. Pero hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala yung karapatan nila. Dahil nanggaling na rin sa kanya mismo na kaya na niya, magaling na siya. At lalong-lalo nang hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala yung sinasabi niya na gusto niya na makasama yung kanyang anak. Although nandyan pa rin yung ating paggabay kahit nandoon na sila. Nakikita nyo naman doon sa mga nauna na nating tinurn over, pinupunta-puntahan pa rin natin para hindi po masayang yung mga naitulong natin sa kanila. Binibigyan pa rin natin sila ng assistance sa mga pambili ng gamot. Gaya po ni Ate Lisa, binibigyan natin pambiling gamot. Gaya po ni Ate Maricel, hindi man linggo-linggo, pero at least once a month, nakukumusta natin yung mga medicine, yung mga gamot nila. Yun ang pinaka-importante mga kababayan kasi maintenance na po yan. Pero yung iba naman, pag talagang naumbalik na yung ayos nila, yung iba hindi na nagme-maintenance. Depende po sa nagiging behavior, character ng mga pasyente. Pero halos lahat yan mga kababayan nagiging maintenance na yan. At depende rin po sa pagtrato o pag-help, paggabay ng pamilya. Kasi may mga time talaga na itong mga to, pag napagod o nagkaroon ng problema, madali silang medyo na-depress, kumbaga. Kaya napaka-importante po yung support ng pamilya. Pag alam mo na pagod, tulungan. Pag alam mong nahihirapan, gabayan. Ganun lang. Help lang. Kasi pag pababayaan natin, papunta siya sa problema hanggang palalim ng palalim yung kanilang pinagdadaanan hanggang sa hindi na nila makilala yung kanilang sarili. Pero the more na mga ganyan pasyente natin, tinutulungan natin, ginagabayan, kinakausap, ipinapaliwanag, magiging normal, magiging okay. Ganun po yun. So, okay, Ate Tintin ha, hintayin mo yung tatay mo, papasundo ko ngayon. Ngayon na talaga agad-agad. Opo. Kailan nagsabi yung tatay mo na pinapauwi ka na? Kailan siya nagsabi? Kahapon po, nag-text po. Nakakat ko po siya. Kahapon. Ano po, tinatanong po. Ano sabi niya kahapon? Anong exactly word na sinabi niya? Uwi ka na ka na. Sige. Okay. So yan mga kababayan, mga kabarangay, papaayos ko rin po lahat, no? Abangan nyo po yung pagdating ni tatay. Ipapakita ko rin po sa inyo, kailangan may formality na turnover. Pag dumating si tatay, nag-usap-usap kami, and then iahatid namin mismo sa kanilang bahay. Maraming salamat po mga kababayan, and God bless po. Kunin ko lang po yung cellphone po. Oh, sige. Nandito kami ngayon mga kababayan kasi nagpipintura pa dito sa may dirty kitchen. No? Ayaw kong mahigop nila yung pintura, alikabok, kaya dito kami. Pero hopefully mga kababayan, after ng blessing, doon na po talaga kami. Ano yan? Patingin? Pwede makita? Kumusta? Ikaw ang nag-text na kumusta na. Kumusta na? Sabi ng tatay niya, okay lang anak. Hindi na masakit ulo nyo, hindi na, magaling na ako. Wow, very good. Mabuti naman po. Papunta kayo rito, uwi na ako. Papunta kayo rito, papauwi na ako. Okay. Okay. Talagang gustong-gusto mo na umuwi. Paano yan? Pagdating doon sa inyo, wala nang net. May internet ba doon? Wala po. Si ninong ko po mayroon pero ayoko. Oo, nakilala ko yung ninong mo doon Doon ka na lang makikiconnect. Okay. Sige.